Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang pinag-uusapan ngayon ay ang near triple-double performance si Tyrese Haliburton na 22 points, 9 rebounds and 11 assists dahil nasapawan niya nga sa kanilang star matchup ang MVP Shai Gilgeous-Alexander. At talaga namang napakatinding bounce back game nga ang pinakita ni Hali. Ganun ba man, bigyan naman natin ng malaking credit ang Eminem duo ng bench ng Pacers, TJ McConnell at Benedict Mathurin. Si Ben Mathurin nga ay out sa playoffs last year at ang trabaho niya nga sa team ng Pacers ay ang gumawa ng puntos, and it's safe to say na nagawa niya nga ang kanyang trabaho kanina. Nagtala siya ng 27 points and 1 assist on 9 of 12 shooting sa field. At sinabi nga ni Haliburton na ibang playoff run ang makikita ng mga fans kung naglaro last playoff si Mathurin, at mukhang tama nga siya mga kaibigan, habang si TJ McConnell naman ay gumawa ng 10 points, 5 rebounds and 5 steals sa game na ito, at napakadami niyang ginagawa na hindi mo makikita sa stats tulad ng leadership, pag-hype sa crowd, at higit sa lahat ay ang mabigyan ng oras si Haliburton na magpahinga nang hindi kailangan ni Coach Rick Carlisle na madaliin ang pagbabalik nito sa loob ng court. At sila nga ang X-factor sa game kanina dahil malamang ay wala ngang game plan ng OKC para sa kanila at nakafocus lamang ito sa starting lineup ng Pacers. Nagmumukhang makabagong JJ Barea and Jason Terry nga sila ni Rick Carlisle ala 2011 championship team ng Dallas Mavericks, kaya naman dahil sa kanila including Obi Toppin at ang depensa ni Ben Sheppard, kahit na 17 points combined lang si Turner at Nembhard ay nagawa nga ng Pacers na makuha ang big win sa Game 3 ng NBA Finals. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Ben Simmons. Ang former number 1 pick ay nakaset na pumasok sa free agency sa darating na off-season. So basically ay wala na siyang team ngayon. Sa ngayon ay hindi inaasahan na makakatanggap ng mataas o madaming offers si Ben Simmons. Posibleng minimum contract player na lamang siya at hindi inaasahan ng long-term deal para sa kanya. Most likely ay kailangan niya munang patunayan na deserving pa din siya ng mataas na kontrata. Sa 1-year minimum deal ay kailangan niyang patunayan na karapat-dapat pa din siyang maging parte ng isang NBA team. Si Ben Simmons ay kaya pa din nga na maging effective bilang isang playmaker and defender na kayang maglaro ng point guard, power forward and center sa isang small ball lineup. Pwede nga siyang maging lesser version ni Draymond Green. Grabe nga dinowngrade niya mga kaibigan, from being the next LeBron or next Magic Johnson matapos na mag-average ng 17 points, 8 rebounds and 8 assists per game sa kanyang second season. Ngayon nga ay lesser version na lamang siya ni Draymond Green at posibleng mawalan na siya ng team sa NBA. Sa Clippers last season ay nag-average lamang siya ng 3 points, 4 rebounds and 3 assists per game on 17 minutes of playing time sa 18 games. Literal nga na triple single mga kaibigan. What a wasted talent nga itong si Ben Simmons mga kaibigan. Saan tingin ba sa palagay babagay ang former number 1 pick ng Australia?